So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, bigla na lang lumutang ang pangalan ni Gloria Macapagal Arroyo na konektado daw dito po sa 18 Marines. So kilala naman po siguro natin kung sino itong 18 Marines, di ba? So itong bugok na 18 Marines mga kababayan, sila daw po yung self-proclaimed na bagman ni Saldico na nag-deliver daw ng pera kay PBBM, kay Sandro Marcos, at saka kay Martin Romualdez. Di ba, lupit, di ba? So ngayon mga kababayan, no, hindi naman po natin may iwasan na talagang mapaisip na konektado talaga si Gloria Macapagal Arroyo dito nga po sa 18 Marines. Kasi nga po, yung mga tao na nakapalibot sa 18 Marines, mga tao lahat ni Gloria. At mga kababayan, parehas din po yung ginawa po nila kay Ping Lacson. Ganito din po yung ginawa nila kay Ping Lacson dati tanim witness. So pag-usapan ngayon natin yan, no? So bali ito nangyari to kahapon. Okay. So alam naman po natin, no, na inimbitahan po ngayon yung 18 Marines sa NBI. So ito yung malupit po nating NBI director ngayon, no, na si Melvin Matibag. So ano nangyari? Wala lang, di ba? So tingnan niyo to sabi dito, nauwi sa deadlock ang pagharap ng 16 sa 18 na nagpakilalang dating Marine sa National Bureau of Investigation matapos tumangging sagutin ang mga tanong tungkol sa kanilang affidavits. O di ba? Sa kabila nito, nakolekta lamang ng ahensya ang personal na impormasyon at identification ng mga dating sundalo. So alam niyo kung ano nangyari kahapon mga kababayan? Di ba? Ang gusto kasi ng NBI interviewin isa-isa itong 18 Marines. Ngayon, to the rescue naman po itong si Ferdinand Topacio na hindi daw pwede. Dapat daw makakasama daw po sila. Alam niyo, bugok po yan Bugok po talaga yung ano na, ewan ko ba, no? Kung bakit pumayag ang NBA dito na nagpabuli sila dito kay Atty. Topacio. So, tingnan niyo to So, bali ito yung video nga po na sinasabi nga po ni Topacio. Okay. Tingnan niyo to. Itong kinakataka ko nagulat ako. Kasi kami naman nag-ooperate. Di ba sabi ko, out of respect to the institution, may sabina, pumunta kami. Ang gusto po nilang gawin, ibukod ng isa-isa sa kanya-kanyang mga kwarto ang bawat isang subject ng sabina at tanungin. Hindi po pwede yun. Now we are trying to get statements na maaring self-incriminatory. Maari kasi I insist, wala kami tinatago. That papasok na yung right to remain silent dyan. Kasi, with respect to the Marines, ayoko naman pangunahan si Atty. Baligod. Pero yung sinasabi nila, with all due respect to our NBI friends, na hindi daw custodial interrogation yon, titignan daw nila yung credibility. Kung sabihin nila hindi credible, is that not a crime of perjury na sasabihin nila? Di ba? Kaya very suspicious po ito at very alarming itong ginagawa. Ayan kasi, di ba? Puta kasalanan nyo yan mag-affidavit kayo na magkakasama kayo tapos ayaw yung matanong kayo isa-isa. Tandaan nyo mga kababayan, no, na itong mga to, hindi naman po complainant tong mga to. Sila po yung mga self-proclaimed na witness. So syempre, no, ang una talagang dapat tanungin dito, sila mismo kasi kailangan ma-establish, no, kailangan ma-establish yung kwento. So paano mo ngayon ma-establish yung kwento na sinasabi nga daw po na magiging bagman nga po ni Saldico, itong 18 Marines, kung ayaw po nila magpa-interview or magpa-interrogate isa-isa. Kasi in the first place, mga kababayan, sa una pa lang, no, nung paglabas pa nga lang po ng 18 Marines po na to, malabo na po kasi mangyari yun, na sila po magiging security nga po ni Saldico. Bawal po yun. Bawal po ang isang active na miyembro ng military na maging security ng isang congressman. Ang ginagawa po dito mga kababayan, no, for example, isang active na military, Air Force, Navy, Marines, di ba? Pwede po sila maging PSG, Presidential Security Group. Pero sila po huhugutin para maging security ng isang congressman. Bawal po yun. So doon pa lang po kasi may malinaw po sa kwento Ewan ko ba, no? Gagawa-gawa ng kwento. Mukhang wala naman palang alam kung paano, no, kumikilos yung mga security group ng isang politician. Yung mga bobo. So continue natin. Medyo nawawala ako sige. Nila.
na isasabina nila, i-interviewin nila isa-isa. Alam naman nila, isa lang ang abogado ng 18. Sabi ko nga sa kanila, ano bang partisipasyon ng aking kliyente? He was not mentioned in the subpoena. Oh, hindi naman siya inireklamo. Sabi ko, kung talagang gusto nyo mag-imbestiga, bakit hindi nyo ipatawag? Yung itinuturo, ba't yung nagtuturo ang ipinatatawag nyo? At Diba? i-interviewin nyo isa-isa para bang sila gumawa ng krimen. Hindi po tama ito. This is a form of... talaga to, no? Putang hindi nito passion, no? Ito, buhay pa to mga kababayan, sinusunog na po sa impyerno to eh. Tingnan ninyo ang gusto nito pasyo, maniwala ka agad yung NBI sa sasabihin ng 18 Marines. It doesn't work that way mga kababayan. Sa lahat po ng kaso, mga ka-streetwise, tandaan nyo sa lahat po ng kaso, no, ang unang tinitingnan po dito yung credibility ng witness, mga tanga. O ngayon, tingnan nyo ngayon, okay. So balikan po natin yung connection nito kay Gloria Macapagal Arroyo. Okay. So ngayon, napag-alaman ngayon natin dito, no, na madaling i-research lang to sa AI lang to No, ito pala si Ferdinand Topacio, mga kababayan. Tao pala ni Gloria ito. Tingnan nyo to O sabi dito, Ferdinand Topacio is a prominent Filipino lawyer who was served as legal counsel for former President Gloria Macapagal Arroyo. He has defended her against various charges, including graft and malversation related to the Malampaya funds, asserting her innocence. Topacio, known for handling high-profile cases and maintaining that allegations against Arroyo are politically motivated persecutions. So si si Ferdinand Topacio pala ay legal counsel ni Gloria Macapagal Arroyo sa mga kaso ni Gloria sa kanyang graft and corruption cases. Di ba? So yung Malampaya Fund, tapos yung electoral sabotage case. Di ba? So tao ni Gloria, no, si Ferdinand Topacio. At mga kababayan, meron pang isa dito. Ito yung sunod na magsasalita ngayon. Tingnan nyo to Ito. Si Bingot. Alam naman po natin, no, na itong si Mike Arroyo, tauhan din talaga ni Gloria Macapagal Arroyo ito. Hanggang ngayon, aso pa rin po ni Gloria ito. At tandaan po natin mga kababayan, no, na itong si Mike Arroyo, meron din po siyang history ng taning witness. So, di ba, alam niyo naman yan. Ito po yung ginawa nga po nila dati kay Ping Lacson, yung kay Ador Mawanay. Di ba? So, ibig sabihin nito, sanay na po talaga itong si Mike Arroyo na gumawa po ng ganyang klase mga bagay. Tingnan ninyo nung paglabas nga po nung 18 Marines, no, nung nagpa-press-con nga po sila nung unang beses, wala si Mike Arroyo doon. Siyempre, para sabihin na, ay wala akong alam dyan. Di ko alam yan. Pero ngayon nga po na nabibisto na nga po itong 18 Marines na nagsisinungaling, bigla na naman po lumabas ito si Mike Arroyo. Diba, tingnan nyo kung sobrang sinungaling talaga, no? Sobrang, ewan ko ba? So, tingnan niyo ito ngayon yung statement ni Mike Arroyo. Panoorin niyo to. Of course, no, sinasabi ka namin yung NBI ay isang respetadong institusyon at kami nananalig sa NBI. Pero ang tanong ko, kung ini-establish lang yung identity ng mga tao, de-establish nila. Kasi kung tatanungin nila yung mga tao, sabi nila kasi, hindi, may karapatan kaming imbestigahan yung iba pang labas doon sa deputization. Sabi ko nga, indictment crime to Wala namang kaso to mga taong to. Now, if you insist that there is a crime, dapat imbestigahan yung tinuturo nila sa affidavit dahil yun yung krimen. Di ba dalawa yung investigasyon na ginawa ng NBI dati, yung Napoles case at saka yung PhilHealth scam. So if that is the case, ipatawag nila yung tinuturo. Attorney Topacio also. Iba yun Iba kasi yun Hindi mo pwedeng ikumpara itong 18 Marines dun sa Napoles scam Kasi the first place mga kababayan, meron ng whistleblower nung Napoles case. Hindi mo pwedeng ikumpara itong mga 18 Marines ito nga po sa witness nga po sa Napoles case. Hindi, magkaiba yun Kasi yung Napoles case mga kababayan, ang nakabisto po talaga dito is yung presidente mismo na si Pinoy. Di ba kaya nga nakulong itong ibang mga senador, di ba? At may witness na nun. No, meron talagang witness. Ito kasi, itong 18 Marines, biglang sumulpot na lang ito mga kababayan. Bigla na lang sila sumulpot.
Di ba? Saan ka nakakita na 18 kayo? Isa affidavit ninyo? Ibig sabihin nun, kayo 18 kayo? Isa experience ninyo? O di ba? Yan ang sinasabi ko eh. Kaya pala mga kababayan no, na ano eh, na kaya ayaw talaga nila na matanong isa-isa, baka nga po kasi magmali-mali nga po sila. No, kasi pag sila nga po talaga ay nabisto na nagsisinungaling na nangyayari na nga po talaga ngayon, eh puta perjury po ito. Makakasal po sila na perjury. Oh. So ngayon, actually wala namang kwenta itong sinasabi ni Mike Arroyo, pero sige pa, panoorin natin saglit. Insisted on that. Sabi ko nga, kung magsasabi kayo ng tama at oo, na ipapatawag nyo si Sandro Marcos, ipapatawag nyo si Speaker Martin Romualdez, ipapatawag nyo si Pangulong Bongbong Marcos na nabanggit doon sa affidavit, yan, papayag kami sa totohanan at kabuwang investigasyon. Pero kung iimbestigan yung mga tao na nagsalita, anong krimen doon? Anong krimen ang nagawa? Perjury tawag doon. Perjury po tawag doon. So ngayon mga kababayan, no, bukod nga po dito kay, tingnan ninyo mga tao wali gloria ito Topacio, Mike Defensor. Ngayon, may isa pa. May isa pa. Itong isa. Wait lang. Ito, oo. Retired Chief Esperon, nagpahayag ng suporta sa 18 ex-Marines. Oo. Si Esperon, yan o. Yung Thunders. So may video pa nga dito, itinan nyo to. Saan na ba yan? Oh, ito. Tingnan natin kung nagsasabi sila ng totoo, investigahan natin. Hindi yung sasabihin mo na, discharge yan walang kwentang tao. Hindi. Retiree ito. Technical sergeant ito. Dito nagpa-problema yung isa na natanggal sa UN Peacekeeping Force. Dahil mayroong pagkakamali dun sa Middle East. Sa halip na i-demot lang na-discharge. May servisyo talaga. Yes. Tagalog at sa English version. Right. At least you get the point, no? So ngayon, ito si Esperon mga kababayan. Ano to Presidential Management Staff ni Gloria to Tinan ko nga kung na-share ko. Wala na, okay. So yan so ngayon mga kababayan, si Esperon, appointed din po ito ni Gloria. Ang pagkakaalam ko nga po, no, naging Presidential Management Staff ito ni Gloria. So ngayon, ito yung sinasabi ko no, hindi talaga natin maiiwasan na merong na maisip na merong basbas talaga ni Gloria itong 18 Marines. Hindi talaga kasi yung mga taong nakapalibot sa 18 Marines mga kababayan, mga tauhan po ni Gloria. So ang tanong nga dito, ano ba yung gain ni Gloria Macapagal Arroyo? Kung ba't niya ginagawa ito? Kung totoo ito pero mukhang totoo naman. No? So alam naman po natin mga kababayan na itong si Gloria Macapagal Arroyo, kahit matanda na po yan, may ambition pa rin po yan na maging House Speaker ulit. At hindi po mangyayari po yan mga kababayan sa panahon po ni PBBM. Kaya nga umaasa nga ito na maging presidente nga po ulit na maging presidente si Sara Duterte. Yun. Kaya yun ang ibig sabihin natin dyan. At alam naman po natin na itong si Sara Duterte, ang kanyang mentor, si Gloria. So tinan ninyo itong mga bobong mga DDS, isipin ninyo, yung mentor ni Sara, si Gloria, isa sa pinaka-worst na presidente ng Pilipinas. Diba? So yun na kababayan, so kayo po, masabi nyo nga po dito, sa kumakalat nga po na bali-balita, na itong si Gloria Macapagal Arroyo, ang pinaka-mastermind, dito nga po sa ginagawa ng 18 Marines. So kayo po ba, naniniwala po ba kayo dito? O baka sa tingin nyo, chismis lang ito, no? Okay. So yun na, so pa-comment lang po sa baba at pinabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, so pa-like, pa-subscribe. At kung di na makalubisan, pa-share na rin po na content natin ngayon. So thank you mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.